Maraming mga babae ngayon ang biktima ng sapilitang pagkuha ng kanilang pagkababae nang dahil sa ibang mga kalalakihan na uhaw sa katawan ay dumarami ang ganitong kaso. Ikaw, sa panahon ngayon, ano ba ang maipapayo mo sa mga kababaihan? Kung ganun mga kahuanatels, ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Awang-awa na talaga ang dalagang si Rose sa kanyang mga magulang. Halos araw-araw niya kasi nakikita ang dalawa na nahihirapan sa estado ng kanilang buhay. Mahirap lamang kasi sila at nakatira sa malayong probinsya. Kailangan mo pang pumunta sa malayong lugar upang magkaroon ng magandang hanap buhay. Andres, magpahinga ka naman. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung nakakaramdam ka ng panghihina, sabi ni Aling Inday sa kanyang asawa. Pero paano naman ang pagkain natin sa araw-araw? Wala tayong kakainin kung hindi ako magtrabaho. Huwag kang mag-alala sa akin dahil kakayanin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Malungkot na sagot ni Mang Andres. Hindi kasi nagtatrabaho si Aling Inday dahil simula bata pa lamang ito ay hindi na nakakakita ang kanyang mga mata. Palagi lamang itong nasa loob ng kanilang bahay. Ito ang naglilinis kahit na siya ay bulag pa. Natutunan na kasi ng babae kung paano kapain ang mga bagay-bagay dahil madali na dito ang kumilos kahit hindi ito nakakakita. Samantalang si Mang Andres naman ay tuloy pa rin sa pagkayod kahit na ito ay may masamang nararamdaman. Tay, hindi ko na po talaga matiis na makita po kayong nahihirapan ni nanay. Gusto ko pong magtrabaho sa malayong lugar upang makatulong naman po ako sa inyong dalawa. Lumuluhang sabi ni Rose. Labag man sa kalooban ng mag-asawa na magpakalayo-layo ang kanilang nag-iisang anak, ay wala na talaga silang pagpipilian. Kung mas pilitin ni Mang Andres na magtrabaho, ay baka mas lalo lang maging malala ang sitwasyon. Dagdag pa siya sa isipin ng kanyang pamilya kung pati siya ay hindi na makakilos ng maayos. Anak, basta palagi ka mag-iingat. Kung may masamang mangyari sa'yo ay umuwi ka kaagad dito. Hindi na baling mahirap ang buhay. Ang importante ay magkakasama tayong tatlo. Malungkot na sabi ni Aling Inday. Tama ang nanay mo anak. Nandito lang kaming dalawa at hindi ka namin iiwan. Sa totoo lang ay ayaw na ayaw namin na makita kang nahihirapan. Dagdag ni Mang Andres. Lumipas ang 3 araw ay nakaalis na si Rose sa kanilang probinsya. Gamit ang pera na naipon ng kanyang ama ay ito ang kanyang ginamit na pamasahe upang makapunta sa malayong lugar. Nagbaon na lamang siya ng pagkain upang siya ay makatipid ng pera. Hindi nagtagal ay nakapasok naman siya sa trabaho bilang isang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Maganda naman ang naging kalagayan ni Rose dahil mabait ang mag-asawa. Rose, ako nga pala si Selena at ito ang aking asawa na si Diego. Huwag kang mag-alala dahil ituturing ka naman namin ng tama. Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo na kumilos at pwede ka namang magpahinga, nakangiting sabi ng babae. Habang nag-uusap-usap sila ay dumating ang binatang anak ng mag-asawa. Ito nga palang aming anak na si Dominic. Madalas siyang umaalis ng bahay dahil mayroon din siyang trabaho. Kaya Rose, ikaw lang palagi ang matitira dito sa bahay, dagdag ni Diego. Nalaman ni Rose na hindi na pala aalis ang binata at sa bahay na lamang ito magtatrabaho. Isang araw ay kinausap ni Dominic ang kanilang kasambahay. Huwag kang mag-alala Rose. Maganda ka naman pero mayroon na akong nobya eh. Kung single lang sana ako, ay baka naligawan pa kita. Natatawang biro ni Dominic. Napasimangot na lamang ang dalaga dahil imposible naman na magkaroon siya ng paghanga sa binata. Trabaho lang talaga ang pinasok dito ni Rose at wala siyang plano na magkaroon ng boyfriend. Ngunit sa paglipas pa ng mga araw ay iba kung makatingin si Dominic sa dalaga. Nagsimulang mabuo ang isang paghanga dahil maganda talaga si Rose. Kahit hirap ito sa buhay ay iba talaga ang ganda ng isang babaeng probinsyana. Kahit hindi maglagay ng kolorete sa muka ay mapapahanga ka talaga. Isang araw ay tinawag ni Dominic si Rose upang siya ay tabihan. Rose, halika nga dito at napapagod na ako sa aking trabaho. Baka naman pwede mong imasahe ang aking likuran, tanong ni Dominic. Nang dahil doon ay sinunod naman ito ng dalaga. Ramdam naman ni Rose na iba ang ikinikilos ng binata.
Sa tingin niya ay meron itong gusto sa kanya. Habang minamasahe kasi ni Rose ang likuran ni Dominic ay hindi maiwasan ng binata na tumawa. Para bang gustong gusto nito ang kanyang ginagawa na mayroong halong pagnanasa. Ganyan nga Rose, huwag mong tigilan dahil nasasarapan na ako sa'yo. Mapang-akit na sabi ni Dominic. Nang dahil doon ay biglang napatigil si Rose sa kanyang ginagawa. Para bang sinusubukan lang siya nitong akitin at nagbabaka sakali na merong mangyari sa kanilang dalawa. Ito lang pala ang gusto ni Dominic. Hay naku naman, sa ginagawa niyang ito ay parang niloloko na rin niya ang kanyang nobya. Ang mga lalaki talaga, sabi ni Rose sa kanyang sarili. Lumipas sa mga buwan ay palaging wala sa bahay ang mag-asawang Selena at Diego. Kung umuwi man ito ay saglit lamang at agad ding umaalis ang dalawa. Isang gabi ay hindi na nakapagpigil pa si Dominic at gusto na nitong makuha ang pagkababae ng kanilang kasambahay. Sa mga oras na iyon ay pagod na pagod si Rose nang dahil sa dami ng kanyang ginawa. Agad siyang humiga at natulog sa kanyang sariling kama. Habang natutulog ang dalaga ay narinig na lamang niya ang mabagal na pagbukas ng pintuan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata ay nakita niya ang binata. Anong ginagawa mo dito? May kailangan ka ba? Kinakabahang tanong ni Rose. Oo, may kailangan talaga ako. Gusto kitang mapa sa akin, Rose. Gustong gusto ko makuha ang katawan mo. Nanlilisik na mga mata ni Dominic. Pagkatapos noon ay agad siyang sinunggaban ng lalaki. Sa pilitang ginawa ni Dominic ang matagal na niyang nais sa dalaga. Dominic, pakiusap. Itigil mo na ang ginagawa mo sa akin. Umiiyak na sabi ni Rose. Ngunit patuloy pa rin ang binata sa kanyang ginagawa. Hindi na nakapalag ang kasambahay nang dahil sa pangihina ng kanyang katawan. Habang ginagawa ng binata ang bagay na ito, ay sinasabayan naman ito ng mga pagpatak ng luha ng dalaga. Ilang minuto ang lumipas ay sa wakas, natapos na rin ang kababuyan ni Dominic. Walang nagawa si Rose kundi ang umiyak na lamang. Ang pakiramdam niya sa kanyang sarili ay sobrang dumi niyang babae. Walang aral si Rose kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin. Bago pa man lumabas si Dominic ng kwarto ay nagawa pa nitong takutin ang dalaga. Rose, wag kang magsusumbong sa kahit na sino. Maraming pera ang aming pamilya kaya baka ikaw pa ang ipakulong ko sa mga pulis. Huwag kang mag-alala dahil wala namang makakaalam sa ginawa nating dalawa. Pananakot ng binata. Takip-takip ng dalaga ang kanyang walang saplot na katawan. Takot na takot ito sa lalaki dahil baka sa mga susunod na araw ay maulit pa ang ginawa nito sa kanya. Kinabukasan ay dumating ang mga magulang ni Dominic. Bala kasi muna ng mag-asawa na magpahinga dahil masyado na silang subsob sa kanilang mga trabaho. Dominic, nasaan si Rose? Tanong ni Selena. Baka po nasa kwarto, mami. Baka po nagpapahinga. Seryosong sagot ni Dominic. Nakaramdam talaga ng takot ang binata sapagkat baka magawang magsumbong ng kanilang kasambahay. Agad pinuntahan ni Selena ang dalaga at masaya pa nitong ibibigay ang kanyang mga pasalubong. Rose, iha, ibinili nga pala kita ng bagong mga damit. Dodoblehin ko rin ang sweldo mo ngayong buwan dahil kumita kami ng malaki ng aking asawa. Masayang sabi ni Selena. Ngunit bigla na lamang nagbago ang ihip ng hangin nang biglang magpaalam sa kanila ang dalaga. Pero ma'am, aalis na po ako at uuwi na po ako sa amin. Pasensya na po kung ngayon ko lang po nasabi sa inyo. Nakayokong sagot ng dalaga. Talagang hindi mapakali si Dominic habang kinakausap ito ng kanyang ina. Agad siyang tumayo sa kanyang kinauupuan upang puntahan ang dalawa. Nang dahil sa takot ay hindi nagawang magsumbong ni Rose. Tinanong naman ito ng mag-asawa kung meron ba itong problema. Bakit naman biglaan ka nga alis? Hindi naman naging pangit ang turing namin sa'yo. Meron ka bang problema? O baka naman hindi kayo nagkasundo ng aking anak? Nagtatakang tanong ni Diego. Naku sir, hindi naman po sa ganun. Miss na miss ko na po kasi ang aking nanay at tatay. Kailangan po kasi nila ng katulong sa bahay dahil bulag po ang aking nanay. Pasensya na po talaga kayo. Paliwanag ni Rose. Nang dahil doon ay naging malungkot ang mag-asawa sa naging desisyon ng dalaga. Bago pa man ito umalis sa kanilang bahay,
ay binigyan muna nila ito ng tulong pinansyal. Naging mabuting kasambahay kasi si Rose sa kanila at napapangalagaan talaga nito ng maayos ang kanilang tahanan. Dominic, wala ka bang masamang nagawa sa kanya? Tanong ni Selena. Wala po, Mami. Nagtatrabaho lang naman po ako dito, kaya hindi ko naman po siya napapansin. Hindi ko nga rin po alam kung bakit bigla na lamang siyang magpapaalam sa atin. Pagsisinungaling ni Dominic. Nang makatapos sa paghahanda ng kanyang mga kagamitan si Rose, ay nagpaalam na ito sa kanyang mga amo. Balak na kasi nitong umuwi sa kanilang bahay at doon na lamang manirahan. Nagtataka naman ang mag-asawang Inday at Andres sa biglang pag-uwi ng kanilang anak. Rose, bakit naman biglaan ata ang pag-uwi mo dito sa ating bahay? May nangyari bang hindi maganda? Tanong ni Mang Andres. Inamin ni Rose ang lahat ng nangyari sa kanya. Sinabi ng dalaga na ayaw niya ng gulo at mamuhay na lamang sila ng tahimik. Awang-awa ang mag-asawa sa nangyari sa kanilang anak, ngunit naisip nila na mahirap lamang sila. Baka mabaliktad pa ang pangyayari at sila pa ang maging masama. Wala silang aral sa buhay, kaya hindi nila alam kung paano ito lalabanan. Lumipas pa ang mga buwan ay nalaman ni Rose na nagdadalang tao siya at nagbunga ang ginawa ni Dominic sa kanya. Paano na to? Ano na ang gagawin ko? Mas madadagdagan pa ang aming gastusin nang dahil sa aking pagdadalang tao. Napapailing na sabi ni Rose. Hirap na sila sa kanilang buhay, kaya muli niyang pinuntahan ng lalaki upang ipaalam ang tungkol sa bagay na to. Gustong humingi ng suporta ni Rose dahil si Dominic naman ang tatay ng bata. Dominic, buntis ako at ikaw ang ama. Kailangan mong suportahan ng bata. Wala naman akong sapat na pera para mabigyan siya ng maayos na buhay. Mahirap lamang ang aming pamilya. Lakas loob na sabi ni Rose. Ngunit nagulat na lamang si Rose sa naging reaksyon ng binata. Para bang sumaya pa ito nang dahil sa kanyang nalaman. Sige Rose, susuportahan kita. Pero sa oras na makalabas na ang ating anak ay kukunin ko siya sa'yo. Babayaran na lamang kita kapalit ang bata. Sagot ni Dominic. Hindi daw kasi sila makabuo ng sanggol ng kanyang nobya, kaya kukunin na lamang niya ang kanilang anak. Walang nagawa si Rose kundi ang tanggapin na lamang ang sinabi ng lalaki. Nakipagsundo siya rito na ibibigay niya ang kanilang anak. Alam kasi ni Rose na mas magiging maayos ang buhay ng bata kung sakaling ipaampun niya sa dalawa. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta ipangako mo sa akin na maaalagaan mo siya ng mabuti at pagtatapusin sa pag-aaral. Tama ka, mas magiging maayos ang kalagayan niya sa pudar niyo. Samantalang mahihirapan naman siya kung sa amin siya lumaki. Matapang na sagot ng babae. Nang dahil doon ay sinuportahan naman ito ni Dominic. Buwan-buwan siya nagpapadala ng pera kay Rose at sumosobra pa ito para sa kanilang pamilya. Habang lumalaki ang kanyang tiyan ay nararamdaman niya rin ang matinding kalungkutan. Tanggap na ni Rose na isang araw ay hindi niya para makapiling ang kanyang sariling anak. Lumipas pa ang mga buwan ay nakapanganak na ang babae. Nang mag-isang taon ang bata ay agad niya itong dinala kay Dominic. Mahirap mang tanggapin ng bagay ni ito, ngunit handa niyang tuparin ang kanilang kasunduan. Dominic, ito na ang bata. Alagaan mo siya ng mabuti, dahil kung hindi ay hindi kita mapapatawad. Seryosong sabi ni Rose. Huwag kang mag-alala, dahil ako na ang bahala sa kanya. Alam mo naman na mayaman ang aming pamilya, kaya hindi siya magkukulang sa kanyang mga pangangailangan. Maibibigay ko ang buhay na kanyang pinapangarap, sagot ni Dominic. Pagkatapos noon ay agad na umalis ang lalaki at nagpaalam. Binigyan nito ng pera si Rose at sinabing manahimik na lamang. Iyak ng iyak ang babae habang papalayo sa kanyang sanggol. Patawarin mo ko anak, para sa iyo lang din naman ang ginawa ko. Pangako anak na hindi ka mawawala sa puso ko. Hindi kita makakalimutan at palagi kitang babantayan. Malungkot na sabi ni Rose sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang oras ay agad na pinuntahan ni Dominic ang kanyang nobya. Dala-dala niya ang bata, kaya nagtaka ang babae kung saan niya ito nakuha. Dominic, sino naman ang batang yan? Nakakagulat ka naman, tanong ni Amanda. Nang dahil doon ay panay palusot na lamang si Dominic sa mga isinasagot niya sa kanyang nobya. Kinuha ko siya sa bahay ampunan
Amanda, meron na tayong anak. Hindi na natin kailangan na magpakahirap. Nakangiting sagot ng binata. Talagang masayang-masayang magkasintahan dahil sa wakas ay meron na silang anak. Samantalang si Rose naman ay umuwi sa kanilang bahay na durog ang puso. Alam na rin naman ng kanyang mga magulang ang tungkol sa bagay na ito, ngunit wala silang ibang magagawa kundi ang tanggapin na lamang ang lahat ng nangyari. Anak, makakalimot din tayo. Ipagpatuloy mo lang ang iyong buhay. Alam mo naman na magiging maganda ang buhay ng anak mo sa piling ng kanyang bagong mga magulang. Payo ni Selena. Opo, Nay. Susubukan ko po. Pero hindi ko lang po lubusang maisip na hindi ko na po siya makikita. Pero kung magkaroon po ako ng pagkakataon, ay gusto ko po siyang bisitahin. Pero hindi po ako magpapakilala sa kanya na ako ang kanyang tunay na ina. Malungkot na sagot ni Rose. Lumipas na 10 taon ay lumaki sa masaganang mga magulang ang batang babae. Ngunit palagi na lamang itong nakakaranas ng pananakit sa kanyang kinilalang ina. Hoy, ikaw bata ka. Ayusin mo ang pag-aaral mo at ayaw ko nang mapapahiya. Tandaan mo, nakilala ako sa pagiging matalino. Pasigaw na sabi ni Amanda. Opo, Mami. Pasensya na po kung minsan ay hindi ko po natututunan ang aming pinag-aralan. Pero nag-aaral naman po ako na mabuti para po sa inyo ni Daddy. Sagot ng batang si Danica. Pero nang lumaki ang bata ay hindi ito itinuring ni Amanda na sariling anak ang batang babae. Hindi naman daw kasi ito nanggaling sa kanya. Huwag mo nga akong tawaging Mami dahil hindi naman kita anak. Kung gusto mo, ay tita na lang ang itawag mo sa akin. Tandaan mo na inampun ka lang naman ng aking asawa kahit gusto ko naman talaga na magkaroon ng sariling anak. Inis na sabi ni Amanda. Ngunit palagi nandyan si Dominic upang ipagtanggol si Danica. Hindi kasi alam ni Amanda na ito ay tunay na anak ng kanyang asawa. Ano ka ba naman, Amanda? Huwag mo naman sigawan ng bata. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Bakit ba kasi ang init ng ulo mo? Pagtatanggol ni Dominic. Paano naman kasi? Kinausap ako ng kanyang guro. Mababa daw ang kanyang mga grado. Pinapahiya ata ako ng batang yan sa ibang mga magulang. Sagot ni Amanda. Hindi na talaga malaman pa ng lalaki ang kanyang sasabihin dahil palaging mainit ang ulo ng kanyang asawa sa kanyang anak. Hayaan mo na. Hindi na importante ang grado dahil mayaman naman tayo. Pwede pa naman magbago ang kanyang isipan dahil bata pa naman siya. Kung gusto mo ay kukuha na lang ako ng tutor para maturuan siya. Seryosong sabi ni Dominic. Sa murang edad ay nakakatanggap din ng sampal si Danica mula sa kanyang madrasta. Lumaki si Danica na alam sa kanyang sarili na siya ay isang ampon lamang. Gusto ko nang umalis dito. Palagi na lamang akong sinisigawan at sinasaktan ni Mami. Wala naman po akong masamang ginagawa sa kanya. Malungkot na sabi ng bata sa kanyang ama. Pagpasensyahan mo na ang mami mo, anak. Masyado lang siyang stress sa kanyang trabaho. Diba, hindi naman kita sinisigawan. Mahal na mahal ka ni Daddy at hindi kita iiwan. Malambing na sagot ni Dominic. Pagkatapos noon ay niyakap ng lalaki ang kanyang anak. Lumipas pa ang mahabang panahon ay malapit nang makatapos si Danica sa kanyang pag-aaral. Ito talaga ang matagal nang hinihintay ng dalaga, ang makatapos sa pag-aaral upang makatakas sa kanyang malupit na madrasta. Sa wakas, hindi ko na makikita si Mami. Maghahanap na ako ng trabaho sa malayong lugar para hindi ko na siya makasama. Sawang-sawa na talaga ako sa ginagawa niya sa akin. Seryosong sabi ni Danica sa kanyang sarili. Isang araw ay nakatapos na ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Hindi man lang naging masaya si Amanda at nagawa pa siya nitong sigawan sa harapan ng maraming tao. Ang hina talaga ng utak mo. Hindi ka man lang nakasama sa mga estudyante na matataas ang grado. Siguro ay nagmana ka sa tunay mong mga magulang. Mga mahina ang ulo. Sigaw ni Amanda. Pahiyang-pahiya talaga si Danica nang dahil sa mga sinabi ng babae sa kanya. Ano ka ba naman, Amanda? Huwag ka naman dito gumawa ng gulo. Napapahiya ang bata nang dahil sa ginagawa mo sa kanya. Tara na nga at umuwi na tayo sa bahay. Pagdepensa ni Dominic. Lumipas ang ilang araw ay agad naghanap ng trabaho si Danica. Sawang-sawa na talaga siya sa pamamahay na ito. Oo nga at mayaman sila,
Ngunit hindi niya naman nararanasan ang maging masaya. Oh, ano? Aalis ka na? Mabuti pa ngang umalis ka na para naman makaambag ka dito. Magpasalamat ka pa nga at inampun ka ni Dominic. Nagkaroon ka ng maayos na buhay. Natatawang sabi ni Amanda. Opo, aalis na po ako at maghahanap na po ako ng trabaho. Para naman makatakas na ako sa ugali niyong parang isang aso. Tahol ng tahol. Inis na sagot ni Danica. Nang dahil doon ay nagalit si Amanda at nasaktan pa nito ang dalaga bago pa man ito makaalis sa kanilang bahay. Iyak nang iyak si Danica ngunit masaya naman siya sa kanyang sarili dahil sa wakas ay matatapos na ang kanyang paghihirap. Agad itong naghanap ng trabaho sa malayong lugar. Wala na siyang balak pa na umuwi sa kanilang bahay at ang gusto niya ay ang maging tahimik ang kanyang isipan. Agad naman itong nakahanap ng kanyang malilipatang bahay at nang dahil doon ay nakahinga naman siya ng maluwag. Buti na lang at tapos na ang lahat. Tapos na rin ang problema ko sa kanya. Hindi ko naman sila tunay na mga magulang, kaya wala naman sigurong masama kung hindi na ako umuwi. Kaya ko namang mabuhay ng mag-isa, sabi ni Danica sa kanyang isipan. 2 araw ang lumipas ay agad itong nakapasok sa trabaho sa isang malaking kumpanya. Pero sa mga oras na ito ay nalaman ng dalaga na mahirap pala na mabuhay ng mag-isa. Wala ka man lang makausap sa bahay at marami ka pang kailangan na mga kagamitan. Siya lahat ang kumikilos sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. Samantalang ang babae naman na si Aling Rose ay patuloy pa rin na sinusundan ang kanyang anak. Nasundan niya ito sa bahay na tinutuluyan ng dalaga. Nakakaawa naman ang aking anak. Mukhang palagi siyang pagod na pagod sa trabaho. Ano kaya ang kailangan kong gawin para siya ay matulungan? Tanong ni Aling Rose sa kanyang sarili. Simula bata pa lamang si Danica ay palagi na itong sinusundan ng babae. Hindi kasi siya mapakali na hindi makita ang dalaga. Hindi naman siya nagpakilala na siya ang tunay nitong ina dahil baka magkagulo ang kanilang pamilya. Isang hapon ay nilapitan ni Aling Rose si Danica upang magsabi kung pwede ba siyang maging katulong. Iha, kailangan ko talaga ng trabaho. Wala na akong makain. Pwede mo ba akong tulungan? Pwede ako magtrabaho sa iyo bilang isang kasambahay. Kahit mababa lamang ang sweldo ay walang problema sa akin. Pagkukunwari ni Aling Rose. Saglit ay nag-isip si Danica kung kailangan niya talaga ng katulong sa bahay. Maya-maya lamang ay sumagot ito sa sinabi ng babae. Pumayag na ito dahil kailangan niya talaga ng tutulong sa kanya. Ganun po ba? Sige po at kukunin ko po kayong kasambahay. Tutal, wala naman po akong kasama sa bahay. Nakangiting sagot ni Danica. Iba ang pakiramdam ng dalaga nang lapitan siya ng babaeng ito. Para bang sobrang lapit ng kanyang loob, kaya agad siyang napapayag sa sinabi nito sa kanya. Isinama ni Danica si Aling Rose sa kanyang bahay na tinutuluyan. Pagkatapos noon ay agad naglinis ang babae upang maging maginhawa ang paggalaw ng kanyang anak. Napansin ni Danica na malaking tulong si Aling Rose sa kanyang buhay dahil hindi na magkukulang ang kanyang oras sa tuwing papasok siya sa kanyang trabaho. Iha, huwag kang mag-alala dahil ako na ang bahala sa lahat ng gawain. Magtiwala ka lang para magawa mo ng maayos ang iyong trabaho, nakangiting sabi ni Aling Rose. Opo, Manang. Basta kung nagugutom po kayo ay kumain lang po kayo. Maraming salamat po sa tulong niyo, magalang na sagot ni Danica. Lumipas sa mga buwan ay naging masaya ang dalaga sa piling ng kanyang kasambahay. Ibang pag-aalaga ang ginagawa nito sa kanya na para bang isang pag-aalaga ng isang tunay na ina. Danica, kumain ka na at ipinagluto na kita ng ulam. Alam ko naman na pagod ka sa trabaho. Huwag mong kalilimutan na uminom ng vitamins para maging malakas ang iyong katawan, sabi ni Aling Rose. Opo, Manang. Salamat po sa pag-iintindi niyo sa akin. Masayang sagot ni Danica. Nararapat ko lang naman na gawin ang bagay na ito dahil pinapasweldo mo naman ako, nakangiting sagot ng babae. Lumipas ang 1 linggo ay nagkaroon ng lagnat si Danica. Nang dahil sa bigat ng trabaho ay hindi na ito nakayanan ng dalaga. Nang dahil doon ay alagang-alaga ito ni Aling Rose. Dinagastos nito ang kanyang sweldo para sa pangangailangan ng kanyang anak. Manang, nakakahiya naman po sa inyo. Nadagdagan pa po tuloy ang inyong trabaho, may hinang sabi ni Danica. Huwag mo na akong isipin.
Ituring mo na lang ako na parang sarili mong ina. Ako nga dapat ang magpasalamat dahil pinayagan mo kong alagaan ka, sagot ni Aling Rose. Napaiyak na lamang ang dalaga ng dahil sa kabutihan na ginagawa sa kanya ng babae. Alam niyo po, Manang, ngayon ko lang po naranasan na mayroong mag-alaga sa akin, lumuluhang sabi ni Danica. At bakit naman? Wala ka bang nanay at tatay? Pakunwaring tanong ni Aling Rose. Saglit ay nakita ng babae na para bang napapailing na lamang ang dalaga. Para bang hindi naging maganda ang karanasan nito sa piling ng mag-asawa. Hindi po. Sa totoo lang po ay isa po akong ampun. Palagi po akong sinasaktan at sinisigawan ng aking madrasta. Sana nga po, Manang, ay kayo na lang po ang nanay ko. Malungkot na sagot ni Danica. Nang dahil sa sinabi ng dalaga ay nagsimula na ring umiyak ang babae. Niyakap nito ng mahigpit si Danica at nangakong hindi niya ito iiwan kahit ano man ang mangyari sa kanya. Masayang masaya talaga si Aling Rose dahil muli niyang nakakapiling ang kanyang anak. Sa loob ng maraming taon ay tiniis niya na hindi magpakilala at lumapit sa dalaga. Matagal na siyang nangungulila dito, ngunit sa mga oras na ito ay nasa harapan na niya ang kanyang anak. Kasama niya ngayon habang bumabawi siya sa lahat ng kanyang mga pagkukulang. Matagal nang hindi umuwi si Danica sa kanilang bahay. Sobra na talaga ang pag-aalala ni Dominic kaya pilit nitong hinahanap ang kanyang anak. Inis na nga si Amanda dahil palagi nitong sinasabi na pabayaan na ang dalaga. Hayaan mo na kasi ang babaeng yun, hindi naman natin siya tunay na anak. Seryosong sabi ni Amanda. Ganyan ba talaga katigas ang puso mo para sabihin ang bagay na yan? Kahit kaunti ba ay hindi mo siya minahal? Inis na sagot ni Dominic. Isang araw ay natuntun ng mag-asawa ang kinaroroonan ni Danica. Nagulat na lamang si Rose nang makita nito ang asawa ng tatay ng kanyang anak. Ano pong ginagawa niyo dito? At bakit niyo naman po ako pinuntahan? Nagtatakang tanong ng dalaga. Paulit-ulit kasi si Dominic na hanapin ka raw namin. Alam mo ba na sa akin pa siya nagagalit nang dahil sa ginawa mo? Sobrang laking pahirap talaga ang ginagawa mo sa buhay ko. Galit na sabi ni Amanda. Hindi pa nakakababa ng sasakyan si Dominic dahil naghahanap pa ito ng parking. Nang dahil doon ay sinampal ni Amanda ang dalaga nang dahil sa sobrang galit. Agad naman itong ipinagtanggol ni Rose at sinampal din ito ang babae. Wala kang karapatan na saktan si Danica at ako ang harapin mo, matari na sabi ni Rose. Nagpang-abot ang dalawang babae ngunit maya-maya lamang ay inawat ito ni Danica. Ilang saglit pa ang lumipas ay dumating na rin si Dominic at gulat na gulat ito sa kanyang nakita. Dominic, ano bang sabi ko sa'yo? Di ba nangako ka sa akin na ituturing mo ng maayos ang ating anak? Bakit hinahayaan mo siyang masaktan nang walang kwenta mong asawa? Galit na sabi ni Aling Rose. Nang dahil doon ay ibinulgar nito ang katotohanan para lamang matapos na ang lahat ng kasinungalingan. Ano? May anak ka sa iba? At anak mo talaga si Danica? Naguguluhang tanong ni Amanda. Nang dahil doon ay inamin nila ang lahat ng kanilang mga sikreto. Ang akala ni Rose ay magagalit sa kanyang anak, ngunit sa bandang huli ay siya ang pinili nito. Hindi na po ako sasama sa inyo. Mayaman nga po tayo pero hindi niyo naman po ako tinuturing na parang anak. Mabuti na lang at nakilala ko na po ang tunay kong ina. Masaya ako sa kanya. Hindi tulad sa ating bahay. Wala na lang kayong ibang ginawa kundi ang saktan ako. Umuwi na lang kayo dahil nagsasayang lang kayo ng oras. Umiiyak na sabi ni Danica. Pilit mang kinukumbinsi ni Dominic na umuwi na ang kanyang anak, ngunit buo na ang desisyon nito sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay wala na silang nagawa. Simula noon ay hindi pinabayaan ni Rose ang kanyang nag-iisang anak. Siya na ulit ang nagmamay-ari dito at nangako siya na hindi niya ito sasaktan. Pasensya ka na anak kung itinago ko sa'yo na ako talaga ang nanay mo. Palagi kitang pinupuntahan pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ikaw ay lapitan. Nakayokong sabi ni Rose. Ilang buwan na lumipas ay isinama ito ng babae sa kanilang probinsya. Masayang masaya talaga ang kanyang lolo at lola. Sanggol pa lamang kasi si Danica noong huli nila itong nakita. Nalaman ng dalaga na mas masaya pala ang isang simpleng buhay kaysa naman mayaman ka nga, hindi ka naman itinuturing ng tama. Lumipas pa ang mga buwan ay nagsikap si Danica sa kanyang sarili
dahil gusto nitong maiahon sa kahirapan ang kanyang tunay na ina. Hindi naman siya nabigo at nagtagumpay ito sa kanyang buhay. Namuhay sila ng masaya at magkakasama. Nay, maraming salamat po dahil kayo po ang dahilan kung bakit po ako nakatakas sa mga bangungot ko po sa buhay. Pangakong susuportahan ko po kayong tatlo ni Lolo at Lola. Nakangiting sabi ni Danica. Maraming salamat din sa iyo anak dahil natanggap mo ako. Huwag kang mag-alala dahil simula ngayon ay wala nang mananakit sa iyo. Masaya ako na muli na kitang kasama. Kaya ngayon ay hindi na ako nangungulila. Masayang sagot ni Rose. Naging mayaman si Danica at ipinagpatayo niya ng sariling bahay ang kanyang pamilya. Ito na ang sumasagot sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. Wala na siyang balak pa na bumalik sa bahay ni Dominic at Amanda. Masaya na siya sa tahimik na buhay. Sobrang laki ang pasasalamat niya sa Diyos dahil ipinakilala nito sa kanya ang kanyang tunay na ina. Samantalang si Dominic at Amanda ay naghiwalay. Nalaman kasi ng babae na matagal na pala siyang niloloko ng kanyang asawa. Masayang namuhay ang dalagang si Danica kasama ang kanyang nanay na si Rose, pati na rin ang kanyang lolo at lola. Unti-unti nitong naiahon sa matinding kahirapan ang kanyang pamilya, kaya ngayon ay mayaman na sila. Hindi talaga nito akalain na magtatagumpay siya sa kanyang buhay at higit sa lahat ay makikilala pala niya ang kanyang tunay na nanay. Anak, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa ating pamilya. Ang akala ko talaga ay hindi mo na talaga ako matatanggap simula nang malaman mo na ako ang iyong tunay na ina. Nakangiting sabi ni Rose. Ngunit simula nang makilala ni Danica ang babae ay ramdam na agad niya ang pag-aalaga nito. Hindi pa man niya alam na ito ang kanyang tunay na magulang ay naging masaya agad siya sa piling ni Rose. Nay, ako nga po dapat ang magpasalamat sa inyo. Hindi po biro na itago niyo sa akin ang inyong tunay na pagkatao. Nagpanggap po kayong katulong para lamang po makapiling niyo ako. Inalagaan niyo po ako na mabuti at hindi pinabayaan. Malambing na sagot ni Danica. Pero may mga bagay pa rin talaga na gumugulo sa isipan ng dalaga. Hindi nito malaman kung paano siya nabuo sa mundong ito. Hindi niya alam kung bakit hindi nagkasundo ang kanyang nanay at tatay. Bakit hindi ito ang nagkatuluyan, ngunit nagkaroon naman sila ng anak. Nang dahil doon ay naglakas loob si Danica na kausapin ng kanyang ina. Alam niya na pwede itong madismaya, pero nagugulo na talaga ang kanyang isipan. Nay, pasensya na po kayo kung itatanong ko po ito sa inyo. Pero nagkaroon po ba kayo ng relasyon ni tatay? Bakit po kayo naghiwalay? Tanong ni Danica. Nang dahil doon ay naisip na ring ikwento ni Rose ang tungkol sa kanilang dalawa ni Dominic, ang lalaki na ama ng dalaga. Dati akong katulong sa pamamahay nila. Pinagsamantalahan niya ako kahit mayroon na siyang nobya. At anak, ikaw ang naging bunga. Yun ang totoong dahilan kung bakit ka nabuo sa mundong ito. Pero hindi ko naman pinagsisisihan na kasama kita ngayon. Paliwanag ni Rose. Napaiyak na lamang si Danica nang malaman nito ang istorya ng buhay ng kanyang ina. Nakaramdam ng galit si Danica sa kanyang tunay na ama sapagkat may masama pala itong nagawa sa kanyang nakaraan. Kung ganun po pala, ay napakawalang kwenta niya pong lalaki. Manluloko po pala ang tatay ko. Hayaan niyo po, Nay. Nandito lang po ako at hindi ko po kayo pababayaan. Galit na sabi ng dalaga. Awang-awa si Danica sa kanyang ina sapagkat masakit pala ang nakaraan ng babae. Nakaranas pala ito ng pananamantala sa isang lalaki na hindi niya naman gusto. Walang kalaban-laban na ginamit ang katawan para lamang maibsan ang nararamdamang sarap. Anak, huwag ka nang umiyak. Huwag na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yun dahil matagal na nangyari ang lahat. Ang mahalaga ay magkasama tayo ngayon at masaya na tayo kasama ang iyong Lolo Andres at Lola Inday. Paliwanag ni Rose. Samantalang ang kanyang tatay naman ni si Dominic ay iniwan na rin ng asawa nitong si Amanda. Galit na galit ang babae simula nang malaman nito na may anak pala siya sa pagkabinata habang may relasyon silang dalawa. Dominic, para kang isang hayop. Hindi ka marunong makontento sa isang babae. Nakakadiri ka. Isa kang manloloko. Aalis na ako at maghiwalay na tayong dalawa. Huwag na huwag kang aasa na babalikan pa kita. Galit na sabi ni Amanda. Nang dahil doon ay agad itong pinigilan ni Dominic, ngunit wala siyang nagawa. Amanda,
Matagal nang nangyari ang lahat. Matagal ko nang pinagsisisihan ng aking nagawa. Pakiusap, huwag mo naman akong iwan. Kinakabahang sagot ni Dominic. Nang dahil sa pagmamakaawa ng lalaki ay walang ibang nangyari kundi ang makatanggap siya ng masakit na salita. Nang dahil doon ay nagkasigawan pa sila at nagkasakitan. Oo nga, at matagal nang nangyari ang lahat. Pero sa loob ng maraming mga taon ay ganun din katagal mo akong niloloko. Magaling kang lalaki ka. Magaling kang magsikreto. Sige na, at aalis na ako. Simula ngayon ay wala ka ng asawa. Aasikasuhin ko ang mga papeles para sa paghiwalay nating dalawa. Pasigaw na sagot ni Amanda. Walang nagawa si Dominic nang tuluyang umalis ang babae sa kanilang tinutuluyan. Iyak talaga ng iyak si Dominic at hindi niya inaasahan na muling mabubuksan ang kanyang masamang nakaraan. Nakaupo na lamang ito sa sahig at hindi na malaman ang kanyang gagawin. Isang araw ay nalaman ng mga magulang ni Dominic ang tungkol sa hiwalayan nila ng kanyang asawa. Sinabi ni Amanda sa dalawang matanda ang tungkol sa nagawa nitong masama. Nang dahil doon ay galit na galit ang kanyang mga magulang. Ngayon ay malinaw na sa amin kung ano talaga nangyari dati. Kaya pala agad umalis ng bahay ang dati nating katulong na si Rose ay may ginawa ka palang masama sa kanya. Galit na sabi ni Miss Selena. Napakasama mong lalaki ka. Hindi ka namin tinuruan ng mali. Pero bakit mo nagawa ang bagay na yun? Sobrang bait ni Rose sa ating pamilya. Hindi ka ba nag-iisip? Nagawa mo ang bagay na yun sa isang tao na walang kalaban-laban? Dagdag ni Mr. Diego. Nang dahil doon ay naging malinaw na sa mag-asawa kung ano ang nangyari sa nakaraan. Ito palang nangyari kung bakit bigla-bigla na lang umalis ang kanilang kasambahay. Mami, Daddy, patawarin niyo na po ako. Matagal na naman pong nangyari ang lahat. Hindi ko rin naman po inaasahan na makakabuo po ako ng bata. Matagal ko na po itong pinagsisisihan pero hindi ko po maisip na muli po itong mabubuksan. Paliwanag ni Dominic. Pero hindi nawala ang galit sa mag-asawa. Awang-awa ito kay Rose nang dahil sa nagawa ng kanilang anak. Mabait kasi ang mag-asawa at ayaw na nakakasakit ng kanilang kapwa. Pero hindi nila lubusang maisip na nagawa ito ng kanilang anak noong ito ay binata pa lamang. Lumipas ang ilang minutong pag-uusap ay nagulat na lamang si Dominic sa isang bagay na sinabi ng mag-asawa. Dominic, pasensyahan tayo. Pero binabawi na namin ang lahat ng iyong mga negosyo. Magsikap ka sa sarili mo. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Simula ngayon ay wala ka ng ibang aasahan kundi ang sarili mo lamang. Galit na sabi ni Mr. Diego. Ano? Daddy naman. Huwag niyo naman pong gawin sa akin ang bagay na to. Pagkontra ng lalaki sa sinabi ng kanyang ama. Pero yan ang aral na ibibigay ko sa'yo. Kailangan mong pagsisihan ang nagawa mong mga kasalanan. Ibabalik ko lang sa'yo ang mga negosyo. Sa oras na matanggap ka ulit ni Rose, pati ng aming apo. Galit na sabi ni Mr. Diego. Simula noon ay nawala kay Dominic ang lahat. May diskarte naman siya sa kanyang buhay at pilit niyang ibinabangon ang kanyang sarili. Sunod-sunod na kamalasan na lamang ang nangyayari sa kanya. Ito ang ganti sa kanya ng tadhana nang dahil sa isang masamang bagay na nagawa niya sa kanyang buhay. Ngunit nang lumipas pa ang mga buwan ay hindi nagawang magtagumpay ni Dominic sa kanyang buhay. Wala na siyang sariling tirahan dahil binawi na rin ito ng kanyang mga magulang. Pumasok ito bilang isang empleyado pero hindi talaga sumasapat sa kanya ang kanyang kinikita. Sanay kasi siya sa isang marangyang buhay na kung saan ay nabibili niya ang lahat ng kanyang kagustuhan. Ano ba yan? Hindi naman sasapat sa akin ng 20,000 piso kada buwan. Paano na ako mabubuhay nito? Bahala na kung ano ang mangyari sa akin. Kasalanan ko naman ang lahat ng to, sabi ni Dominic sa kanyang sarili. Habang nagtatrabaho ang lalaki ay hindi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa kanyang nakaraan. Pumapasok ang mga alaala kung paano niya nagawang saktan ang isang babae na walang kalaban-laban. Sobra-sobra talaga ang pagsisisi ni Dominic sapagkat ang dahil sa kanyang masamang nakaraan ay iniwan na siya ng mga mahal niya sa buhay. Mahal na mahal naman niya ang kanyang anak na si Danica, ngunit wala na siyang magagawa. Hindi niya alam kung matatanggap pa siya nito. Baka magalit lang ito sa kanya kung muli pa siyang makipagkita. Naalala niya kasi ang sinabi ng dalaga na kahit na kailan ay hindi na ito magpapakita. Nasaktan rin niya ang damdamin ng kanyang sariling anak
nang malaman nila ang isang masakit na katotohanan. Totoo palang may karma, pero wala naman sigurong masama kung sabihin ko sa kanila na nagbago na ako. Pero hindi ko alam kung matatanggap pa nila ako, sabi ni Dominic sa kanyang sarili habang siya ay nagtatrabaho. Nang dahil sa matinding kalungkutan ay naaapektuhan ang kanyang pag-iisip at nawawala ito sa kanyang konsentrasyon. Palagi na lamang pumapasok sa kanyang isipan ang kanyang mga nagawang masama. Hanggang sa pag-uwi niya sa kanyang bahay na inuupahan ay ito pa rin ang pumapasok sa kanyang isipan. Sobrang lungkot na ngayon ng kanyang buhay. Wala man lang siyang makausap. Pilit na binubuhay ang sarili at nilalabanan ng mga problema na kanyang kinakaharap. Ilang linggo ang lumipas ay mas naging malala ang sitwasyon. Hindi na kinaya ni Dominic ang kanyang mga pinagdadaanan kaya napapadalas ang pag-inom niya ng alak. Nang dahil sa sakit ng ulo ay palagi na lamang itong hindi nakakapasok sa kanyang trabaho. Dominic, tinanggap ka namin sa trabaho dahil kilala namin ang mga magulang mo. Tapos ganito pa ang gagawin mo sa amin? Halos isang araw ka lang pumasok sa loob ng isang linggo. Ano ka ba? Naglalaro o nagtatrabaho? Pasigaw na sabi ng kanyang boss. Pasensya na po kayo. Masakit lang po ang ulo ko. Hindi ko naman pwedeng pilitin ang sarili ko, di ba? Alam niyo naman siguro ang pakiramdam ng nakainom ng alak. Seryosong sagot ni Dominic. Nang dahil doon ay mas nakatikim siya ng mas sakit na salita. Nakakatawa ka naman. Yan talagang idadahilan mo sa akin. Tandaan mo na may trabaho ka. Kaya bakit ka naman umiinom ng alak? Nakakasawa ka ng intindihin, Dominic. Umalis ka na nga dahil tanggal ka na sa trabaho. Galit na sabi ng kanyang boss. Walang pakialam si Dominic at sinimulan niyang kunin ang kanyang mga gamit. Umalis na lamang ito nang hindi nagsasalita. 2 buwan ang lumipas ay walang ibang ginawa si Dominic kundi ang mag-inom na lamang sa kanyang bahay na inuupahan. Nang dahil doon ay pinuntahan siya ng may-ari ng bahay dahil hindi na siya nakakabayad. Dominic, wala kang trabaho kaya paano mo naman kami mababayaran? Nakikita naman namin na may matindi kang problema. Pero wag mo na sana kaming idamay. Umalis ka na lang at hindi naman kami nagnenegosyo upang tumulong sa nangangailangan, sabi ni Aling Perla. Sige po, Aling Perla. Tatapusin ko lang po ang pag-inom ko ng alak at aalis na po ako. Tutal, wala naman kayong pakialam sa akin. Pare-parehas lang kayo. Lasing na sagot ni Dominic. Ilang oras ang lumipas ay umalis na si Dominic, dala-dala ang kanyang mga gamit. Mag-isa na lamang ang lalaki na para bang pakaramdam niya sa kanyang sarili ay ayaw na sa kanya ng lahat ng mga tao. Wala itong nagawa kundi ang matulog na lamang sa kalsada. Nakatulog na siya nang dahil sa kalasingan at nagkalat sa daan ang kanyang mga kagamitan. Nang magising si Dominic ay ubos na ang kanyang gamit. Kinuha ito ng mga magnanakaw. Wala itong nagawa kundi ang umiyak. Ubos na talaga ang pag-asa na hinahanap niya dahil hanggang ngayon ay durog pa din ang kanyang puso nang dahil sa kanyang nakaraan. Anak, patawarin mo ako. Kasalanan ko ang lahat pero mahal na mahal naman kita. Nakagawa ako ng masama sa nanay mo pero matagal ko na itong pinagsisisihan. Anak, bumalik ka na sa akin. Umiiyak na sabi ni Dominic sa kanyang sarili. Isang araw ay nakaramdam ang lalaki ng sobrang pagkagutom. Hindi nito malaman ang kanyang gagawin dahil wala na siyang trabaho. Sinubukan niyang mamalimos sa daan at agad namang may nagbigay sa kanya ng kaunting barya. Sa ganitong paraan ay nalaman ni Dominic na pwede pala siyang kumita sa pamamagitan ng panghihingi sa ibang tao. Naglakad-lakad lamang siya sa kalsada hanggang sa makapunta na siya sa malayong lugar. Isang araw habang namamalimos si Dominic ay nakita niya ang kanilang dating katulong na si Rose. Nakalalabas lamang galing sa simbahan. Kasama nito ang kanilang anak na si Danica. Agad siyang nagtago sapagkat nahihiya siya na ganito na ang sitwasyon ng kanyang buhay. Natatakot din siya na masabihan ng masakit na salita nang dahil sa kanyang masasamang nagawa. Hindi dapat nila ako makita. Baka ipagtabuyan lamang nila ako at pagtawanan. Mamaya naman ay makakabalik na ako sa pamamalimos kung sakaling makaalis na sila. Kinakabang sabi ni Dominic sa kanyang sarili. Habang naglalakad si Rose at Danica ay nakita pa nila ang lalaking pulubi. Bibigyan sana nila ito ng pera, ngunit nagmamadali silang dalawa.
Hindi na nakilala ng dalawa si Dominic nang dahil sa itsura nito. Maya-maya lamang ay gulat na gulat ang lalaki nang makikitang sumakay sa isang magarang sasakyan ang kanyang mag-ina. Nalaman nito na mayaman na pala ang kanyang anak. Nagtagumpay sa buhay simula nang mapunta ito sa kanyang tunay na ina. Maraming salamat naman at naging maayos ang kanyang buhay. Kahit naghihirap ako ngayon, ay masaya naman ako na makita silang masaya, sabi ni Dominic sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay lalong nagsisisi ang lalaki sa kanyang buhay. Gusto man niyang magbago, pero hindi na niya maibabalik pa ang kanilang nakaraan. Nay, napansin niyo po ba yung pulubi kanina? Titig na titig po siya sa atin, tanong ni Danica. Kaya nga pinagmamadali kita eh. Hindi naman sa nanguhusga pero baka kung anong bagay ang gawin niya sa atin. Mabuti na yung nag-iingat tayo anak, sagot ni Rose. Namamasyal lamang ang mag-ina at hindi naman talaga sila sa bayang ito nakatira. Lumipas ang mga oras ay nawala din naman sa kanilang isipan ang pulubi na nakatingin sa kanila. Dumaan ang ilang taon ay tuluyan ng humaba ang balbas at bigote ng lalaki. Namamayat na rin ito dahil hindi ito nakakain ng maayos sa pangaraw-araw. Sa ngayon ay hindi mo na talaga makikilala si Dominic. Ibang-iba na ang pagkatao nito. Mukha na talaga itong pulubi at naubos na ang kanyang pag-asa para sa kanyang sarili. Hanggang ngayon ay gusto niya pa rin na makahingi ng tawad sa mga taong nasaktan niya. Anong mukha na lang ang ihaharap ko sa kanila? Sa oras na makita nila ako, ay baka mas lalong gumulo pa ang kanilang pamilya. Mas mabuti na atang hindi na ako magpakita pa sa kanila. Malungkot na sabi ni Dominic. Isang araw ay hindi pa rin makalimutan ni Danica ang kanyang tunay na ama dahil kahit papaano naman ay ito pa rin ang kanyang tatay. Kumusta na kaya si Daddy? Hinahanap niya kaya ako? Ano na kaya ang nangyayari sa kanya? Sana naman ay maayos pa rin ang kanyang kalagayan. Ito ang mga tanong na gumugulo sa isipan ng dalaga. Hindi alam ng dalaga na ang nakita nilang pulubi ay ang kanyang ama. Hindi nito alam na matagal na pala silang nakikita ng lalaki, ngunit hindi lamang ito nagpapakilala. Gusto sanang makita ni Danica ang kanyang tatay, ngunit hindi niya naman ito pwedeng sabihin sa kanyang nanay. Maaari kasing masaktan ang damdamin ni Rose kung sakaling aminin niya na nangungulila siya sa kanyang ama. Baka bumalik lang ang masakit na alaala na magpapalungkot sa kanyang ina. Kung may pagkakataon lang sana akong makita si Daddy, isasabihin ko sa kanya na humingi ng patawad kay nanay. Naging mabuti naman siyang tatay sa akin, kaya hindi rin nagtagal ang galit ko sa kanya. Pero baka naman masaya na rin naman siya sa piling ni Tita Amanda, sabi ng dalaga sa kanyang sarili. Hindi talaga mapakali si Danica nang dahil sa kanyang mga nararamdaman. Hindi niya alam kung sino ba ang kanyang kakampihan. Nakagawa ng masama ang kanyang daddy at masasaktan naman ang kanyang nanay. Lumipas pa ang mga taon ay wala nang nagawa si Dominic kundi ang ipagpatuloy na lamang ang pamamalimos sa kalsada. Nasanay na siya sa panghihingi ng pera at sa pagkain ng mga tira-tirang pagkain. Palagi na lamang itong umiiyak sa tuwing naiisip nito ang kanyang dating buhay. Wala siyang problema sa pera at nabibili niya ang lahat ng kanyang kagustuhan. Sa harapan ng simbahan ay napaluhod na lamang si Dominic nang dahil sa bigat at hirap na kanyang mga dinaranas sa buhay. Hindi na niya makayanan pa ang kanyang mga problema, kaya humihingi ito sa Diyos ng kaunting pag-asa. Habang nakaluhod ang lalaki ay taimtim itong nagdasal. Iyak ito ng iyak habang sinasabi nito ang kanyang kahilingan. O Diyos ko, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Mahal na mahal ko po ang aking anak, kaya sana po ay muli po kaming magkaharap. Sana po ay mapatawad nila ako sa aking mga kasalanan. Hindi ko na po iniisip ang yaman at ang tanging hiling ko lang po ay ang kapatawaran. Umiiyak na sabi ni Dominic. Basang-basa ng luha ang kanyang damit. Patuloy itong nakaluhod sa harapan ng simbahan. Nang dahil doon ay pinagtitinginan ito ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Hindi naman kasi alam ng ibang tao ang istorya ng kanyang buhay, kaya punong-puno ng pagsisisi ang kanyang puso at isipan. Maya-maya lamang ay narinig niya ang usapan ng ibang tao na mukha daw siyang may problema sa pag-iisip. Takot na takot ang mga tao nang dahil sa kanyang itsura. Sino ba yung pulubi na yan? Hindi ba siya nananakit ng mga tao? Nakakatakot naman.
Bakit ba kasi napadpad pa yan dito sa ating bayan? Bulong ng isang babae. Hindi ko nga rin alam, pero palagi siyang namamalimos. Mukha nga may problema sa pag-iisip pero hindi naman siya nananakit ng ibang tao. Sagot ng kausap nito. Hindi na lamang ito pinansin ni Dominic. Dati-rati ay iginagalang siya ng mga tao, ngunit ngayon ay sobrang daming panghuhusga ang natatanggap niya. Sa ngayon ay siya naman ang nakakaranas ng pagdamutan ng isang maayos na buhay. Naisip niya ang damdamin ni Rose sa mga oras na pinagsamantalahan niya ang babae. Siguro ay halos mawalan din siya ng pag-asa nang dahil sa aking nagawa. Dapat ko lang na maranasan ang bagay na to para naman makabawi ako sa kanya, sabi ni Dominic sa kanyang sarili. Isang araw ay pinaalis na si Dominic sa harapan ng simbahan dahil marami ng tao ang nagrereklamo dito. Natatakot din ang mga bata sa tuwing nakikita siya. Nang dahil doon ay naglakad-lakad na lamang ang lalaki at wala siyang pakialam kung saan siya pumunta. Lumipas ang 3 oras ay nakita niya ang isang malaking bahay. Nakita niya doon ang matandang mag-asawa na kanina pang nakatingin sa kanya. Nagulat na lamang si Dominic nang tawagin siya ng dalawa. Halika at tumigil ka muna dyan sa harapan. Maghintay ka lang at kausapin mo muna ang aking asawa. Hindi kasi siya nakakita, sabi ni Mang Andres na tatay ni Rose. Maya-maya lamang ay nakabalik na si Mang Andres, dala-dala ang mga pagkain at isang baso ng tubig. Oh, alam ko naman na nagugutom ka na. Kumain ka lang dyan at huwag ka nang mahiya, sabi ng matandang babae. Ang hindi alam ni Dominic ay ito ang mga magulang ng dati nilang katulong na kanyang naanakan. Maraming salamat po. Hindi ko po akalain na may tutulong pa po sa akin dahil kanina pa po talaga akong gutom na gutom. Magalang na sagot ni Dominic. Masaya talaga ang mag-asawa sa tuwing nakakatulong sila sa kanilang kapwa. Nanggaling din naman kasi sila sa hirap kaya alam nila ang pakiramdam ng walang-wala sa buhay. Maya-maya lamang ay biglang umiyak ng malakas ang lalaki. Tinanong naman ito ng mag-asawa kung mayroon ba itong problema. Oh, bakit ka naman umiiyak? Pinakain ka lang naman namin. Mayroon bang problema? Tanong ni Mang Andres. Nang dahil doon ay hindi nagdalawang isip si Dominic na ikwento ang kanyang problema. Mayroon po kasi akong anak pero hindi na po kami nagkakausap. Siguro ay galit po siya sa akin, pati na rin po ang kanyang nanay. Nakagawa po ako ng masama sa kanila pero matagal ko na po itong pinagsisisihan. Malungkot na paliwanag ni Dominic. Ganun ba, iho? Pero ano ba ang gusto mong mangyari? Tanong ni Aling Inday. Gusto ko po makabawi sa kanila pero hindi ko po malaman kung paano ko po sila haharapin. Sobrang sama po siguro ng tingin nila sa akin at baka hindi po nila ako mapatawad sa aking mga nagawa. Umiiyak na sagot ni Dominic. Bago pa man magpaalam ang lalaki ay kinausap ito ng mag-asawa. Bumalik lang daw ito sa kanilang bahay sa tuwing nakakaramdam ito ng gutom. Agad daw nila itong tutulungan at hindi tatanggihan. Nang dahil doon ay palaging pumupunta si Dominic sa malaking bahay upang manghingi ng pagkain. Sa mga oras na ito ay nasa bakasyon naman ang mag-ina. Hanggang ngayon kasi ay sinusulit pa rin nila ang mga oras na hindi sila nagkasama. 1 linggo pa ang lumipas ay umuwi ng mag-ina. Ngunit sa kanilang paggising ay napansin ni Rose ang kanyang mga magulang na pinapakain ang isang lalaking pulubi. Masaya naman si Rose sa ginagawa ng kanyang mga magulang kaya hinahayaan na lamang nito ang dalawang matanda. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakalimutan ng kanyang mga magulang ang maging isang mabuting tao. Lumipas ang 1 linggo ay inutusan ni Aling Inday ang kanyang anak na si Rose na ito na ang magbigay ng pagkain sa pulubi. Wala kasi ang kanyang asawa na si Mang Andres dahil namimili ito ng pagkain sa palengke. Samantalang hindi naman siya nakakita kaya hindi niya kakayanin na salubungin ang lalaking pulubi. Rose, anak, ikaw na ang humarap sa kanya. Magpapahinga muna ako dito sa loob. Nakakaawa naman kasi siya dahil iniwan siya ng kanyang pamilya. Araw-araw yan umiiyak at palaging nagsisisi dahil nakagawa daw siya ng masama sa kanyang anak, pati na rin daw sa nanay ng bata. Paliwanag ni Aling Inday. Habang papalabas si Rose ay sinundan naman ito ng kanyang anak na si Danica. Nang dahil doon ay gulat na gulat sila sa kanilang nakita. Pamilyar sa kanilang dalawa ang mukha ng pulubing ito.
Ngunit pati na rin si Dominic ay nagulat nang makita nito si Rose, pati na rin si Danica. Hindi nila akalain na ganito na pala si Dominic. Isa na itong pulubi at nangihingi na lamang ng pagkain sa mga tao. Rose, Danica, patawarin niyo ako. Hindi ko alam na dito pala kayo nakatira. Matagal ko nang pinagsisisihan ang aking nagawa. Kahit hindi niyo ako tanggapin, ang gusto ko lang ay humingi ng patawad. Umiiyak na sabi ni Dominic. Pero naging matigas ang puso ni Rose at hindi nito kayang patawarin ang lalaki. Hindi kita mapapatawad. Kinalimutan na kita, pero ayaw na kitang makita. Seryosong sabi ni Rose. Pero kinausap ni Danica ang kanyang nanay. Nay, nakakaawa naman po si Daddy. Baka po pwede niyo po siyang bigyan pa ng isang pagkakataon. Naging mabuti po siya sa akin. Siya po ang aking tagapagtanggol kay Tita Amanda. Pagsingit ni Danica sa usapan ng dalawa. Tatanggihan na sana ni Rose ang sinabi ng kanyang anak nang biglang pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng kanyang ina. Sinabi ni Aling Inday na araw-araw itong umiiyak at pinagsisisihan ang kanyang nagawa. Aminado si Dominic na nagkaroon siya ng pagkakasala sa kanyang anak pati na rin sa nanay ng bata. Silang dalawa ang sinasabi ni Dominic. Sa tingin ni Rose ay totoong pinagsisisihan ng lalaki ang nagawa nito noong sila ay mga dalaga at binata pa lamang. Sige, pagbibigyan kita Dominic dahil ito ang kagustuhan ng aking anak. Pero sa oras na makita kong hindi ka pa nagbabago, ay hindi ako magdadalawang isip na hindi kita patawarin. Seryosong sabi ni Rose, sabay pumasok na ito sa loob ng bahay. Nang dahil doon ay saglit itong pinatuloy ng dalaga. Pinaliguan nito ang kanyang tatay, sabay binigyan ng mga damit. Kahit papaano naman ay bumalik ang dati nitong itsura. Danica, tapos ka na ba sa ginagawa mo? Sige na at palabasin mo na siya. Hayaan mo lang siyang matulog sa kalsada. Seryosong sabi ni Rose. Hindi ipinapahalata ng babae na nakakaramdam siya ng awa. Hindi naman kasi talaga ganitong klase ng tao si Rose at gusto niya pa rin na patawarin ang lalaki. Alam naman ni Danica ang nararamdaman ng kanyang ina. Binigyan na lamang nito ng pera ang kanyang tatay nang sa ganon ay hindi ito mahirapan. Daddy, mag-iingat po kayo. Pinapatawad ko na po kayo pero sana ay makuha niyo po ang loob ni nanay. Hindi ko rin po siya masisisi kung bakit niya po ito ginagawa. Pabulong na sabi ni Danica. Ngunit sa paglipas ng mga araw ay palaging pumupunta doon si Dominic. Hindi ito nagsasawa na humingi ng kapatawaran kay Rose. Talagang desidido ito na mapatawad siya ng babae. Nalaman din nila na matagal na itong hiwalay kay Amanda kaya wala na itong asawa. Itinakwil din ng sariling mga magulang matapos malaman ang kanyang nagawa. Sa paglipas pa ng mga araw ay binibigyan na ito ni Rose ng makakain. Hindi nito namamalayan na unti-unti na pala niyang napapatawad si Dominic. Nang dahil naman sa ginagawa ni Rose ay bumabalik sa lalaki ang kanilang mga alaala. Nakagawa man siya ng masama kay Rose, ngunit bumalik din ang kanyang paghanga. Tulad ng dati, ang ganda mo pa rin Rose. Pasensya ka na sa aking mga nagawa. Hindi ako karapat-dapat sa katulad mo pero sa totoo lang ay gusto kita. Sabi ni Dominic sa kanyang isipan. Isang araw ay nagulat si Rose nang may dalang bulaklak si Dominic nang bumisita ito sa kanilang tirahan. Nalaman nila na nagtatrabaho na pala ito bilang isang janitor at ang pera na kanyang kinikita ay ito ang pinambili niya ng regalo. Rose, ito nga palang bulaklak. Sana itanggapin mo yan. Hindi ako magsasawa na pumunta dito dahil gusto ko rin naman kayong makita ng aking anak. Seryosong sabi ni Dominic. Nang dahil doon ay tuluyan nang nawala ang galit sa puso ni Rose. Pinalaya na niya ang kanyang sarili sa matinding galit nang dahil sa ginawa sa kanya ni Dominic. Maraming salamat. Tara at tuloy ka sa loob ng bahay. Kumain ka muna ng merienda. Nakayukong sagot ang babae. Masayang-masaya naman si Danica sa ugaling ipinakita ng kanyang ina. Tuluyang nagbago si Dominic kaya noong araw din na yun ay pinatawad na ito ng babae. Lumipas ang mga araw ay doon na rin nila pinapatulog ang lalaki. Patuloy itong nagsisisi at isang araw ay inaya ni Dominic ng kasal si Rose. Hindi na rin naitanggi ng babae ang kanyang nararamdaman. Mas magiging masaya din kasi si Danica kung maging isa silang pamilya.
Nang dahil doon ay pinagplanuhan nila ang kasal. Nalaman na din ni Mrs. Selena at Mr. Diego na nagkasundo na si Dominic at ang kanyang anak. Nang dahil doon ay ibinalik ng mag-asawa ang mga negosyo ng lalaki. Mas umunlad ang kanilang buhay dahil katulong na ni Danica ang kanyang ama. Sa ngayon ay naramdaman ng dalaga ang isang kumpletong pamilya. Marami mang nangyaring masama sa kanila, ngunit ngayon ay naging maayos na ang lahat. Natutunan nila na mas masarap sa pakiramdam na kalimutan na ang galit sa kanilang puso. Mahalaga ang magpatawad dahil may kapalit itong biyaya at masayang hinaharap. Lumipas sa mga buwan ay ginanap na ang kasalan. Masayang masaya talaga si Danica para sa kanyang nanay at tatay. Hindi man naging maganda ang kanilang nakaraan, ngunit sila pa rin ang nagkatuluyan. Rose, sasamahan kita sa hirap at ginhawa. Hindi man maganda ang ating nakaraan pero babawi naman ako sa iyo ngayon, pati na rin sa hinaharap. Masaya ako na magiging tayong dalawa. Nakangiting sabi ni Dominic. Ako din, pinapatawad na kita. Siguro ang lahat ng nangyari sa atin ay merong dahilan. Maraming salamat dahil nalaman ko na maganda pala ang naging turing mo sa ating anak. Nakangiting sagot ni Rose. Simula noon ay naging masaya na ang kanilang pamilya. Marami silang aral na natutunan sa kanilang buhay. Maraming pagsubok ang dumating, ngunit hindi sila pinabayaan ng Diyos. Hanggang sa isang araw ay nagkaroon sila ng family reunion. Masayang masaya talaga ang lahat at muling nabuo ang kanilang pamilya. Marami man tayong nagagawang pagkakamali sa buhay pero hindi pa huli ang lahat upang pagsisihan mo ito. Palagi nating piliin na gumawa ng mabuti, baguhin ang sarili sa mas magandang paraan at humingi ng patawad sa ating mga nasaktan. Huwag kang matakot na muling buksan ang iyong puso at patuloy na magtiwala na ang buhay kung minsan ay maraming problema pero isang araw ay babalik din ang ginhawa. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang part 2 ng ating istorya. At sana po ay nagustuhan niyo po ito. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat at God bless us all.